Mga miyembro ng banal na konseho, ngayon, tinipon ko kayo para sa iisang layunin. Ang tandalin sa asawa kong si Carlos ang posisyon bilang banal na tagapagsalita. Bukod pa rito, dapat niyang pagbayaran ang lahat ng pinsalang na idulot niya sa konseho. May tututol ba? Walang tututo. Sumasang-ayon kami sa desisyon ko. Zeus, hari ng mga Diyos, patawarin niyo ako sa pagpasya ng mag-isa. Anak, sa ginagawa mo, ang asawa mong si Carlos ay mawawalan ng banal na kapangyarihan, magiging mortal, at mawawala ang lahat. Yan ang eksaktong gusto ko, na mawala ang lahat sa kanya. Ang iyong ama ay ang pinakamahusay kong mandirigma at pinakamatalik kong kaibigan. Pangako ko sa kanya na aalagaan kita. Kaya ang kagustuhan mo ay kagustuhan ko rin. Gawin mo ang gusto mo. Matapos ang higit 7 taon ng ating banal na kasal, pinili kong sirain si Carlos gamit ang sarili kong kamay. Baka isipin ninyo masamang asawa ko. Ngunit may iisang dahilan kung bakit naging walang puso ang isang asawa. Ang pagtataksil ng kanyang asawa. Pangalawang tagapagsalita, Ilira. Gamutin mo na agad ang mga lihim na sugat mo. Baka mawala ang banal mong kapangyarihan. Kailangan ako ni Carlos. Hindi siya mabubuhay nang wala ako. Pwedeng maghintay ang pagpapagagamot ko. Pangalawang tagapagsalita, sa wakas, nagabalik na kayo. 6 na buwan kayong nag-inspeksyon sa mundo ng mga mortal. Na-miss ka namin. Na-miss ko rin kayong lahat. Dinalhan ko kayo ng regalo. Mabait ninyong pangalawang tagapagsalita, ngunit kakakabalik niyo lang sa banal na mundo. Di ba dapat magpahinga muna kayo bago pumunta sa templo? Di mo ba nakikita na di siya makapaghintay na makita ang banal na tagapagsalita, di ba? Mahal tayo ni Ilira, ngunit ang banal na tagapagsalita ang paborito niya. Yung regalo, para sa banal na tagapagsalita, di ba? Ang pulseras na liwanag ng buwan, isang Diyos ay pwedeng magtanso na paminsan lang sa buong buhay. Magugustuhan to ni Carlos. Ilira! Ilira, sa wakas nakabalik ka na. Namiss talaga kita. Sino siya? Bakit nasa trono ko siya? Ang dalawang tagapagsalita, Ilira, ako. Ayos lang, Sid. Sobra ka nang nag-iisip, Elara. Siya si Nixara, ang pribadong sugo ko. Bihirang talento siya. Bihirang talento. Bakit suot mo ang buwan kong amulet? Pangalawang tagapagsalita, ako. Huwag mo akong maliin, Elara. Bilang pribadong sugo ko, walang mamahaling alahas si Nixara, kaya pinasuot ko. Wala siya. Kaya pinasuot mo sa kanya ang alahas ko. Nakalimutan mo na ba? Nung huling buwan ng Liwanag Festival, gawa mo tong buwan amulet para sa akin. Pangalawang tagapagsalita. Hiniram ko lang to. Pag wala ng silbi ang amulet, ibabalik ko agad sa'yo. Ibabalik kapag walang silbi na? Dapat makita ang pasalamatan? Huwag kayong magalit, pangalawang tagapagsalita. Ibabalik ko lang agad sa inyo. Malaking tulong ka sa akin. Ang amulet na to, sa'yo na ngayon. Carlos, napakabait mo. Elira, hayan mo siya. Kalma ka lang. Bibilhan kita ng mas maganda. Mas maganda? Bakit nandito to? Nasaan ang portrait ng aming kasal? Zephina! Ang tapang mong galawin ang gamit ko.
Ginang Ilira, wala po akong ginalaw si Nikshara po. Pang-alawang tagapagsalita, Ilira. Tingnan mo ang estatwang to. Ang cute, diba? Sabi rin niya ni Kalos. Ibalik mo ang lahat. Pasensya na, pangalawang tagapagsalita. Gagawin ko na po. Pangalawang tagapagsalita, ang larawan ng iyong kasal. Paborito ko ang larawang to. Pinagawa ko ito sa Diyosa ng Muse mismo. Ang tapang mong itapon to, pangalawang tagapagsalita? Di ko alam na mahalaga to sa'yo. Sabi ni Kalos, pwede kong ayusin ang templo ko, ang templo mo. Anong nangyayari rito, Kalos? Pinaupahan ko lang pansamantala kay Niksara ang templo mo. Aalis din siya pagbalik mo. Mag-aaway ka ba sa maliit na bagay na to? Envoy lang siya. Ako ang pangalawang tagapagsalita. Anong karapatan niyang maupo sa trono ko? Pansamantala lang ginagamit ni Niksara. Hindi naman ito habang buhay na mawawala. Hindi siya karapat-dapat na maupo sa trono ko! Pangalawang tagapagsalita, patawad. Tama kayo. Hindi ako karapat-dapat. Aalis na po ako. Hindi mo na kailangang umalis. Palalayasin ka sa banal na konseho ni Zeus. Pangalawang tagapagsalita, isa pang pagkakataon po. Ilira, tumigil ka sa kalokohan. Magpakumbaba ka naman kahit ngayon lang. Hindi pwede. Ipagbawal siya bago lumubog ang araw o ako na ang gagawa. At saka, hindi mapapalitan ang galing ni Niksara. Sa mga banal kong gawain, di ko kaya nang wala siya. Di ko siya ipagbabawal. Kalos, sabi mo dati ako lang ang di mo kayang mawala? At ngayon may iba na? May matibay ba kayong ugnayan? Ilira, kailangan ko pa bang ulitin? Wala kaming relasyon. Ikaw lang ang mahal ko. Kailangan ko lang si Niksara para sa mga banal kong gawain at para tulungan akong makuha ang pabor ni Zeus. Kaya umaasa ka sa isang hamak na sugo sa tungkulin mo. Duda ako sa kakayahan mong maging banal na tagapagsalita. Ipagbawal mo siya agad. Di mo alam kung gaano ka naging tulong ni Niksara. Di ko ipagbabawal ang mahusay na sugo. Ilira, kumalma ka. Babalikan kita mamaya. Zephyna! Pangalawang tagapagsalita, Ilira. Ipabot mo ang utos ko. Ipagbawal si Niksara sa banal na konseho ni Zeus agad. Agad, pangalawang tagapagsalita. Panginoon Zeus, tungkol po kay Kalos. Sapat ito para sa lahat. Huwag magmadali, pumili ng gusto nyo. Salamat pangalawang tagapagsalita, Ilira. Ang bait sa atin ng pangalawang tagapagsalita. Hindi tayo pwedeng tumanggap ng regalo ng walang kapalit, diba? Ngayon, may isang taong nagtatangka sa ating pangalawang tagapagsalita. Dapat ba nating turuan siya ng leksyon? Siyempre! Lahat kayo, sabihin sa inyong mga kaibigan at pamilya. Nagbigay ng regalo sa atin si pangalawang tagapagsalita, Ilira. Maliban sa isang banatang taong yon. At ang aming tugon ay nasa inyong utos. Aking pangalawang tagapagsalita. Ilira, kailangan bang maging ganyan kagalit? Sabihin mo muna bago pumasok. Wala ka bang modo? Ako ba ang walang modo o ikaw? Gumastos ako ng 100,000 gintong barya para kay Niksara. Tapos ginawa mong gawing katatawanan siya ng konseho, maliban sa isang banatang taong yon. Di ko sila inutusan, pero nasisiyahan ako sa eksena. Hinapi mo si Niksara at inagaw ang banal niyang kapangyarihan ng di ko alam. Bilang asawa ko, mapapatawad ko yan. Pero, bakit mo kinantak si Zeus na yon? Wala tayong pabor mula sa kanya. Ilira,
masaya ka na ba ngayon? Gusto mo yan, kaya oo, masaya ako. Tsaka, ikaw lang ang nawala ng pabor kay Hari Zeus. Di ko kailanman nawala ang biyaya niya. Ikaw, ginawa mo lahat ng to dahil suot ni Nixara ang amulet mo, di ba? Sige, ibalik na to. At tingnan mo, may bago rin akong bigay. Nagkakahalaga rin ng 100 gintong baryato. Ito ba ang gusto mo? Tama na ba ang kalokohan na to? Marumi yan. Ano bang ginagawa mo? Di ko tinatanggap ang marumi. Kasama ka na rito. Ikaw, nabaliw ka na ba? Akala mo babaliw na yon? Nagsisimula pa lang ako. Tanda mo ba to? Mga bulaklak ng kristal na yelo. Sinugal ko ang pagpasok sa daigdig ng mga patay para mag-propose sa'yo. Ayoko na nito. Mga hikaw ng puso ng dagat na gawa mo mula sa basbas ng Panginoon Poseidon. Ayoko na rin ito. Ikaw! Ang banal na belo na tinali mo para sa Hindi. mga portrait na iguhit mo sa akin. Lahat ng pinagdaanan natin. Sedyo. Ayoko na sa kahit ano. Kalos, minahal kita noon. Kaya kita pinakasalan. Pero hindi yun rason para maging tapat sa banal nating kasal. Kapag nilampasan mo ang limitasyon ko, malalaman mong minahal kita ng buong puso, pero iiwan kitang walang-wala. Baliw. Tingnan nyo! Paalis na ang walang hiyang yan! Magdiwang tayo ngayong gabi. Siyempre, ang ahas na yan, akala mo may-ari ng banal na kaharian. Pero ngayon, mukha siyang basang aso. Nixara, walang hiya ka! Tama na! Anong ginagawa mo? Hakapagsalita, siya po, siya. Kylos, please. Huwag niyo siyang sisihin. Sinusunod lang niya ang utos ng pangalawang tagapagsalita. Elira, ulit? Pinatapon ka na niya tapos inaaway ka niya na yon? Kylos, please. Di ko siya sinisisi. Pero ako, oo, sumusobra na siya. Ipapanagila ako para sa'yo. Nasaan si Elira? Ang pangalawang tagapagsalita? Sabi niya masama pakiramdam niya. Umuwi siya sa templo niya para magpahinga. Pinauwi niya lang ang mensahero ko, tapos magpapahinga na siya. Binabaliwala niya ang kabaitan ko at ginagawa ang gusto niya. Kung may mawawala ng basbas ng langit, siya dapat. Pangalawang tagapagsalita, dalhin na po kita sa Healing Sanctuary ngayon. Lumaya na lang. May mga banal na gawain pa akong kailangang ayusin. Hyla, sinong pumasok sa pribadong silid ko? Si Panginoon Kalos lang po ang dumaan dito, kasama ang pribadong sugo niya, si Nixara. Kalos, Nixara. Bawal! Hindi kayo pwedeng magsama. Maniwala po kayo. Aalagaan ko siya habang buhay. Ikaw na lang ang pamilya ko ngayon. Elira, pangako, papalitan ko ang ama mo para alagaan ka. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Pangalawang tagapagsalita, Elira. Ibigay mo sa akin ang sagradong tali na bigay ni Hari Zeus at babawiin ko ang aking pagtutol para maging banal na tagapagsalita si Kalos. Pero wala ito. Di mo makakalaban ng mababangis na hayo. Handa ka bang isuko ito?
Para kay Kalos, handa kong isuko ang lahat. Kalos, nagbuwis ng lahat si Ilira para sa'yo. Napakaswerte mo. Totoong napakaswerte ko na naging akin siya. Ilira, paano ka naging ganito kasama? Pinahiya at pinatapon mo na si Nikshara. Ngayon pinabugbog mo pa siya. Di ko ginawa yon. Takot kang umamin. Sinabi mismo sa akin ni Niksara. Ikaw. Anong nangyari? Mas naniniwala ka sa kanya kaysa sa akin. Sabihin mo, Kalos. Sino ba talaga ang asawa mo? Ako o siya? Ilira, ako ang banal na tagapagsalita. Responsabal ako sa banal na konseho ni Zeus. Kahit asawa kita, di ko hahayaang apihin mo ang inosenteng mensahero. Pangalawang tagapagsalita. Tinanggihan lang ni Kalos ang pag-aalis ng kapangyarihan ni Nikshara. Siya rin ang pumalit sa inyo bilang pangalawang tagapagsalita. Ang sipag mo naman. Wala yun. Kalos, dahil pinili mo si Nikshara, huwag mo kong sisihin sa paglimot sa samahan natin. Mula ngayon, ikaw na ang pag-ibig ng buhay ko. Ibibigay ko ang lahat para umangat ka sa itaas. Ako, si Kalos. Nanggang ako. Kahit gaano pa ako umangat, lagi kang nasa tabi ko. Ang pangako ko noon, tuparin ko. Pero ikaw, binigo mo ito, Kalos. Mula ngayon, di na kita susuportahan. Oras na para tapusin ang banal nating kasal. Magpatawag ng pagpupulong. Papalayasin ko si Kalos sa banal na konseho ni Zeus. Pangalawang tagapagsalita, Ilira. Suportado namin ang desisyon mo. Bukas, sa tuktok ng bundok Olympus, ipapatawag ko ang banal na asambleya para ipaalam ito sa mga Diyos. Ang banal na lupon ang opisyal na aalis sa posisyon ni Kalos bilang banal na tagapansalita. Pangalawang tagapagsalita, narito ang kasunduan sa pagtatapos ng banal na kasal na inyong hiningi. Ginang Ilira, nasunog na po ang lahat ng gamit ni kagalang-galang na Kalos. Ito na lang po ang natitirang buwan ng liwanag na balabal na inyong ginawa mismo para sa kanya. Kahit ito ay puno ng amoy ni Nikshara. Ilira? Sabi ng banal na tagapagsalita, ayaw niyang umuwi para harapin ang isang baliw, kaya mas magpapahuli siya. Pero huwag mag-alala, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Tutal, dahil pumalit na ako sa pwesto mo, dapat kong gampanan ang tungkulin bilang pangalawang tagapagsalita. Ama, sinabi niya pag alis niyo, gusto niyo magkakasama kami sa bawat buwanan. Patawad, Ama, hindi ko na matutupad ang hiling niyo.
Kailan magsisimula ang banal na asambleya paglubog ng araw? Mabuti, di ako magiging huli. Sa gabing ito, aagawin ko ang lahat kay Kalos. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Anong gusto mo, Kalos? Ilira, alam kong galit ka dahil pinalitan kita ni Nixara. Kaya hindi ako galit na sinunog mo ang buwan ng liwanag na balabal ko. Hindi lang balabal mo ang sinunog ko. Sunugin mo kahit ano, Ilira. Bilang mag-asawa, hindi dapat pabalikin ng alitan. Pinabantayan ko kay Nixara ang banal mong gawain dahil nag-aalala ako sa kalagayan mo. Nag-aalala ka? Isa pa, oras na para mag-ayos ka at maghandang magsilang ang anak ko. Panginoon Kalos, nagpadala ng mensahe ang iyong ama, Panginoon Talo, inaanyayahan kayo ni Ginang Ilira na sumali sa pagdiriwang ng buwan ng buwan. Pero ngayon, ang buwan ng buwan, araw ng pagtitipon ng mga Diyos. Dapat tayong pumunta. Di pa kumukulog. Ano? Ayaw mo? Alam kong galit ka sa akin, pero wala itong kinalaman sa aking ama. Lagi siyang mabait sa'yo. Gusto mo bang idiin siya? Sige, pero bago tayo umalis, dapat mong pirmahan ang panunumpa na ito. Anong panunumpa? Kalos, mag-isa ako sa templo ngayong buwan ng buwan. Ang lungkot ko. Bumalik ka na. Susunod ako. Tapusin na ang ating banal na kasal sa bonang buwan na ito. Ilira, akala ko hindi ka napupunta. Narinig ko ang ginawa ng tangang anak ko. Huwag kang mag-alala. Tuturuan ko siya ng leksyon na yung gabi. Sana noon palang pinalitan ni Nixara si Ilira. Kailan pa ba tayo magkakaapo? Tumahimik ka! Ama, ina, nandito na po ako. Walang hiya! Buwanang-guwan at pamilya ang nagtitipon! Bakit po ba siya dinala rito? Ama, mag-isa lang si Nixera. Mahina siya. Bilang tanging sandalan niya, kailangan ko siyang isama para magdiwang kasama natin. Hanga, si Ilira lang dapat ang sandalan mo. Palabasin mo siya. Panginoon Thaler, patawad po. Hindi ko sinadyang manggulo sa pamilya niyo. Gusto ko lang kayong bigyan ng regalo. Alis na po ako. Talo, nandito na siya. Kung gusto siya ng anak natin, hayaan mo siyang manatili. Ilira, ayos lang sa'yo, di ba? Bahala kayo. Manahimik ka. Huwag ka nang magsalita. Sabihin mo nga, mahal, may kasal ka na ba sa iba? Wala po. May Diyos lang na sobrang hinahangaan ko. Oh, isang magalang na babae. Napakabata at may sobrang banal na kapangyarihan, talagang perpektong mapapangasawa. Matutupad din ang hiling mo. Ilira, bakit di ka naniniwala? Ikaw lang ang mahal ko. Puro profesional lang kami ni Nixara. Huwag magali, tagapagsalita. Baka masyadong sensitibo lang ang pangalawang tagapagsalita dahil sa edad niya. Malupit lang si Nixara. Huwag mo na siyang pansinin. Di mo yung isda yan. Ayaw mo sa amoy, di ba? Ayoko sa isda na yan. Nakalimutan mo na ba? Busog na ako. Mabuti sana ang pamilya niyo.
Palayasin mo si Niksara ngayon! Pumunta kay Ilira at magmakaawa sa kanyang kapatawaran! Bakit kailangan yumuko ang anak ko sa kanya? Mas bagay si Nikshara na maging asawa ni Carlos. Ina, huwag kang mag-imbento. Wala kaming relasyon ni Niksara kundi sa gawain ng mga Diyos. At Ama, kumalma ka. Mahal na mahal ako ni Ilira. Di niya ako iwan. Carlos, mukhang di mo pa rin naiintindihan. Ibinigay ko ang lahat sa'yo, pero iiwan kita ng walang dala. Pangalawang tagapagsalita, malapit na magsimula ang banal na asembleya. Nandito na ang lahat ng banal na konseho. Alis na ako. Carlos! Mahal ka ni Ilira, pero may hangganan din siya. Ininsulto mo siya ng ganito! Magsisisihan mo to! Kamay ko na ang banal na konseho. Binuwag ko na ang kapangyarihan niya. Wala ako. Di siya karapat-dapat sa bundok Olympus. Di siya lalayo. Tama, ang anak ko ang banal na tagapagsalita. Hangyabang mo! Hinalay ni Ilira ang lahat para sa'yo! Ang kapal mong tratuhin siya ng ganito! Pawiin mo siya ngayon! Carlos, makinig ka sa tatay mo. Huwag nating hayaang magkasiraan kayo dahil sa akin. Sige, magsasori ako sa kanya, pero para kumalma lang ang ama ko. Huli na itong pagpapaubaya ko. Ilira, tama na ba? Lumabas ka at harapin ako. Scroll lang pagpapawalang bisa ng kasal. Pero bago tayo umalis, kailangan mong pirmahan ang panunumpa na to. Gusto pa lang ipawalang bisa ni Ilira ang banal nating kasal. Gusto niya talagang tapusin ang banal nating kasal. Carlos, hawak mo na ang banal na konseho at tinanggalan na ng posisyon si Ilira. Ikaw lang ang sandalan niya. Di kanya iiwan. Tama si Nikshara, anak. Sumpungin lang si Ilira. Kinagamit niya ang hiwalayan para takutin ka. Tingnan mo, pinapaniwala mo siya. Kapal ng mukha! Di mo ba kilala si Ilira? Di siya magpapakumbaba kahit para saan pa. Kung niladaan niya ang banal niyang pangalan sa kasunduang to, sigurado na siya. Seryoso ba siya rito? Ilira, ang tapang! Pangalawang tagapagsalita, Ilira. Pangalawang tagapagsalita. Magsisimula na ang banal na asembleya. Nandito na ang mga konsehal at sugo. Pinalayas ni Ilira ang messenger bird ko. Siya. Hango! Ama. Huwag mo kong tawagin ganyan. Di mo mapapanatili ang pwesto mo sa banal na konseho ng walang Ilira. Kaya niyang gawin ang lahat. Pumunta ka at magmakaawa kay Ilira na bumalik. Kumapang kung kailangan. Kung hindi, hindi na kita, anak. Baka bumalik na siya sa templo niya. Magparaya ka, Carlos. Bawiin mo siya rito. Sige. Ilira, lumabas ka na! Panginoon Carlos, utos ni Ginang Ilira, bawal kayong pumasok sa templo. Bawal akong pumasok sa sarili kong templo? Ilira, pinakalmot mo ang galit ko. Lumayo ka! Ilira!
Nasaan ang lahat? Panginoon Carlos. Utos ito ni Diyosa, Ilira, Paila. Sirain ang lahat. Mula ngayon, hindi na ito ang templo ko. Magpahinga ka, Ilira? Di ka ba pagod? Hindi naman. Gagawa ako ng pinaka-perpektong templo para sa atin. Ilira, ako na ang bahala. Hindi, gusto kong ako ang mag-ayos nito. Ito ang templo natin. Bakit? Nainis lang kita ng konti at handa ka nang itapon ng lahat? Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Sa bilang ni Ginang Ilara. Mula ngayon, kahit saan siya magpunta, ayaw niyang nandoon ka. Nasaan si Ilira? Inalis niya ang lahat sa templo. Carlos, di mo ba nakikita? Ang pagiging malamig niya ay maskara lamang ng kanyang pagnanasa. Gusto niyang mamanipula ka para lumuhod sa kanya. Tama, anak. Kontrolado mo na ang banal na konseho. Basta't manatili kang matatag, wala nang magagawa si Ilara, kundi bumalik at magmakaawa ng tawad. Tama ka. Sumobra na siya ngayon. Gusto kong makita siyang lumuluhod. Tama ka. Sumobra na siya. Gusto kong lumuhod siya sa harap ko. Ito ang anak ko. Ikaw ang banal na tagapagsalita ng konseho. Ang bagong bituin ng bundok Olympus. Kung hindi tanga si Ilira, babalik siya sa'yo at lalakad paalis. Pagdating ng araw, hawak mo na siya. Kalokohan talaga. Nakalimutan mo na ba ang ugali ni Ilira? Kung itatapos niya ang banal na kasal, siguradong handa na siya sa kahihinatnan. Tingin mo ba kaya mo ang galit ng banal niyang hatol? May hawak akong sandatang scepter ni Hari Zeus. Kaya kung gamitin ang lakas mismo ng hari ng mga Diyos, walang makakapalag sa akin. Kahit gaano pa siya magalit, hindi siya banta sa akin. Tama iyan. Matatag ang posisyon mo. Wala sa kinalaman ni Ilira na labanan ka. May iniisip ka ba? Pangalawang tagapagsalita. Tandaan mong hawak ng banal na tagapagsalita ang sandatang scepter ni Hari Zeus. Kaya niyang gamitin ang banal na lakas ni Hari Zeus. Baka hindi madaling tanggalin siya sa banal na asembleya. Sobra ka naman. Binabati kita, Pangulo Carlos. Formal nang ibinigay sa iyo ni pangalawang tagapagsalita Ilira ang sandatang scepter ni Hari Zeus. Salamat. Salamat, Ilira. Sasabihin ko sa mga magulang ko kung gaano kabuti ang asawa ko. Pangalawang tagapagsalita Ilira. Bilang anak panagpo ni Hari Zeus, pwede mo itong bawiin anumang oras. Kailangan ko bang sabihin ito kay Pangulo Carlos? Hindi, di darating ang araw na yon. Nagkamali ako sa kanya noon. Mukhang dumating na rin ang araw na yon. Lahat ng ibinigay ko sa'yo dahil sa pag-ibig, bawiin ko na ngayon. Lahat ng binigay ko sa'yo dahil sa pag-ibig, babawiin ko na ngayon. Pangalawang tagapagsalita, Ilira. Ngayon, sa ngalan ng banal na konseho ni Zeus. Tagapagsalita, may nagdaos ng emergency assembly si pangalawang tagapagsalita Ilira sa templo sa tuktok ng bundok. Ito ba ang inihahanda niya? Inagaw na ang lahat ng kapangyarihan niya. Hayaan mo siyang magdaos ng makakatawang tulong. Hindi siya makakagawa ng malaking gulo. Tama. Ang anak ko ang banal na tagapagsalita. Ano pa ba ang magagawa niya?
Sa ngalan ng banal na konseho ni Zeus, simula ngayon, opisyal nang ipinatapon ang kasalukuyang banal na tagapagsalita, si Kalos. Oh, mga Diyos! Kalos, ang walang hiyang si Ilira ay nangahas na ipatapon ka. Walang hika! Sinabihan kitang pahalagahan si Ilira, pero tinuring mo siyang basura. Ngayon, wala ka ng karapatang gawin yon. Ama, kung ito lang ang kaya niya, babalik siya at magmamakaawa ng tawad anumang oras. Kaya pala ang lakas ng loob ni Ilira na tapusin ang banal na kasal. Inihanda na niya ang hakbang na ito, sayang lang. Bakit? Una, wala siyang autoridad na ipatapon ako, maliban kung boboto laban sa akin ang buong banal na konseho. Pangalawa, hawak ko ang scepter ni Hari Zeus. Kahit ipatapon ako, walang magbabago. Walang kwentang banta. Pero anak, kahit di ka maapektuhan ang isang banal na tagapagsalita na ganito kahirap, isipin mo ang reputasyon mo. Sumobra na siya. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Titiyakin kong matututo siya ng lugar niya at manatiling tapat habang buhay. Pangalawang tagapagsalita, Ilira. Bakit mo ipapatapon ang banal na tagapagsalita? Wala ka ng otoridad sa konseho. Anong karapatan mong tanggalin siya? Tungkol sa mga ito, Hindi siya makakasagot. Dahil wala siyang karapatang ipatapon ako. Dahil wala siyang karapatang ipatapon ako. Ang tapang niya. Rebellion ba ito? Bakit hindi? Kailangan ng boto ng lahat ng miyembro ng banal na konseho. Siya lang. Walang saysay ang salita niya. mahigit 10 taon na tayong kasal at di mo pa rin ako kilala, Kalos. Hindi ako sigurado, di ko itong banal na asembleya ipinatawag. Sinusuportahan niyo ba siya? Banal na konsehal, oras na para magsalita. Nagpasya ang banal na konseho ni Zeus na tanggalan ng posisyon si Kalos bilang banal na tagapagsalita at palitan siya ni Ginang Ilira. Lahat kayo, itinaas ang kamay para bumuto. Aprobar ko. Aprobar ko! Aprobar ko! Aprobar ko! Aprobar ko! Kalios, sabi mo walang sasay ang salita ko? Paano na ngayon? Elira, inaamin ko. Lumihis ako ng kaunti sa kasal natin. Pero higit sa lahat ay tapat ako sa iyo, alang-alang sa pagiging mag-asawa. Di mo ba ako makapagbigay ng kaunting respeto? Higit sa lahat, alanganin lang yan. Puro o wala. Di ka karapat-dapat sa pag-ibig ko. Wala nang natitira sa atin. Sige, ayos lang. Pero huwag mong kalimutan, hawak ko pa rin ang scepter ni Hari Zeus. Tama, kahit ipatapon niyo si Callis, hawak pa rin niya ang scepter. Kaya niyang gamitin ang banal na kapangyarihan ni Zeus. Sinusunod pa rin siya ng banal na konseho. Kahit ipatapon mo pa ako, wala itong epekto sa akin. Ilera, kung sasama ka sa akin na yon, magpapanggap akong walang nangyari. Kalos, lagi ko iniisip kung paano ka maging mahina at mayabang ng sabay. Anong sinabi mo?
Lyra, huling pagkakataon mo na to. Sumama ka sa akin. Huwag mo kong sisihin kung gagamitin ko ang kapangyarihan ni Zeus laban sa'yo. Elira, humingi ka na lang ng tawad. Patawarin ka ni Kalos. Akala mo ba tapos na? Maaga pang magdiwa. Bukod sa pagbibigay-pugay, may iba ka pa bang pagpipilian? Helios, nakalimutan mo na ba kung paano mo nakuha ang scepter mo sa una? Kalos, nakalimutan mo na ba kung paano mo nakuha ang scepter mo? Tama. Binigay mo sa akin ang scepter. Pero ano naman, di mo na yan mababawi. Talaga? Hindi ba, Elira? Di ko binabawi ang ginawa mo. Tiis lang sa mga kasalanan mo at handang magpakasal ulit sa'yo. Dapat kang magpasalamat. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Papatatawarin ka ni Kalos. Di pa yan sapat. Sa lahat ng ginawa mo kay Nixara, kailangan mo ring humingi ng tawad sa kanya. Ilira, gawin mo na. Huwag mag-alala, pangako. Papatayuin din kita sa huli. Kalos, binigay sa'yo ng tagapagsalita Ilira ang scepter. At ganito mo siya tratuhin? Walang utang na loob na bastardong to. Tama! Tama! Manahimik kayo! Tanda ko ang lahat ng bumoto laban sa akin. Hintayin nyo lang. Aabangan ko kayong lahat. Ang scepter ni Zeus, di basta-basta si Kalos. Marami siyang paraan para sirain kayo. Mali ang pinili niyong panig, kaya maghanda kayong magbayad. Kalos, sa tagal ng panahon, hanggang ngayon, tanga ka pa rin. Tanga? Makikita mo kung sino ang totoong tanga. Sinagamit niya ang banal na kapangyarihan ni Zeus. Lahat kayo, lumuhod! Nilabas ko na ang kapangyarihan ni Zeus. Paano ka nakatayo? Dahil si Ilira ay ang aking anak ay Perel. Kalos, inalis ang titulo mong banal na tagapagsalita. Pinatalsik ka sa banal na konseho ni Zeus. Wala ka nang natira ngayon. Paano to nangyari? Ilira? Hindi ka ganyan kalupit. Pinagbabantaan mo lang ako, di ba? Bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, di ba? Wala ka ng pagkakataon, Kalos. Di mo sinabi sa akin ang tungkol sa inyo ni Zeus. Pinahamak mo ko, Elira. Isa kang malupit na ahas. Sinisiguro ko lang na ang pag-ibig ko sa'yo ay di magiging sandata para saktan ako. Ngayon, mukhang tama ang ginawa ko. Set down. Set down tayo magkasama. Paano mo to nagawa sa akin? Di ka pa ba nakontento sa kahihiyan mo? Sumama ka sa akin! Kalos, Ilira, patawad. Tama ang ginawa mo. Bibisitahin pa rin kita sa hinaharap.
Lumuhod ka! Taylo, anong ginagawa mo? Sinira ng walang pusong Ilira ang anak natin. At ngayon, gusto mo pang bugbugin siya? Manahimik ka! Kasalanan mo to! Pinaboran mo siya kaya akala niya lahat utang sa kanya. Hindi niya natuto pahalagahan si Ilira. Binigyan ko lang siya ng kaunting hirap. Siya ang napakalupit. Walang awa, Ilira. Ipapakita ko sa'yo ngayon kung gaano siya nagbigay sa'yo sa pamilyang ito. Hinano mo ba ang mga to? Ito ba yung mortal na kontrata na pinirmahan ko para kay Panginoon Zeus? Wala kang pinirmahan! Palagi kang nabigo! Ang tanging dahilan kung bakit ligtas ito ay dahil kay Ilira! Panginoon Tridean, humihingi po ako ng tawad. Sa nala ni Carlos, bigyan niyo po ng isa pang pagkakataon ang banal na konseho ni Zeus. Dahil kung hindi, parurusahan po ni Panginoon Zeus mismo si Carlos. Imposible. Pero si Ilira ay nag-iimbestiga sa mortal realm nitong nakaraang 6 na buwan. Paano niya nakuha ang oras para iligtas ang lahat ng kasunduang ito? Pinadaanan niya ang paglipat sa banal at mortal realm para lang linisin ang kalat mo. At dahil ayaw niyang makaramdam ka ng pagkabigo, ginawa niya ang lahat para sa'yo, para ikaw ang makakuha ng papuri. Siya ang kinamkam ang lahat ng sisi, habang ikaw ang ke. Kailangan ko humingi ng tawag kay Ilira. Kailangan ko siyang hanapin. Anong dahilan ng pagkawala ng pananampalataya ng mga mortal? Pangalawang tagapagsalita, Ilira. Kalat ito ng panahon ni Carlos bilang banal na tagapagsalita. Kagalang-galang na tagapagsalita, kung hindi tayo kikilos na yon, bababa ang lakas ng pananampalataya kay Panginoon Zeus. Huwag mag-alala, lahat. Sa 6 na buwang pagbantay ko sa daigdig ng mortal, nakakuha ako ng malaking kontrata kay Panginoon Poseidon. Mamayang hapon, ipapadala niya ang anak niya para pirmahan ang banal na kasunduan at ibalik ang pananampalataya ng mga Moor. Napakagandang balita! Tagapagsalita, Ilira, hinilit ni Carlos at ang ina niya ang mga bantay ng templo at hinihiling kayong makita. Ilira! Alam kong kasalanan ko to. Di ako mabubuhay nang wala ka. Haki, usap! Nagsisisi na siya sa ginawa niya. Wala na siyang kinalaman kay Niksara ngayon. Totoo yan, Ilira. Hindi lang kami tapos ng bruwang yun. Haalisin kong banalidad niya at ipapatapon sa daigdig ng mga mortal. Ilira, higit 10 tao na kayong nagsasama sa banal na kasal. Kaya mo ba talagang tapusin ito? Opo, Carlos. Sa kasal na ito, kapag nagdaksil, palaging nagdaksil, tapos na ang banal nating kasal, ang pagmamakaawa mo'y patunay na tama ang desisyon ko. Ilira, di kita tinraidor. Nagkuluhan lang ako. Di mo pwedeng sirain ang buhay ko ng ganito. Carlos, ginusto mo yan. Maaari ka nang umalis. Ilira, di mo pwedeng gawin to. Mga bantay ng templo. Mga bantay ng templo. Bakit ganun siya kalupit? Ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag mag-alala, Ina. May paraan ako para ibalik niya ang ating banal na kasal. Ano ang plano? Sabi ni Ilira, pipirma siya ng banal na kontrata sa anak ng Panginoon Poseidon. Basta tulungan ko siyang makuha ang kontrata. Tsak na igagalang ka ni Ilira. Sa kanya mapagtanto na di siya mabubuhay nang wala ako. Baka payag siyang ibalik ang ating banal na kasal. Maari na kayong umalis. Inasahan ko na to. Sa wakas, pinalayas mo na siya. Elira, sino pa kundi ako ang karapat-dapat sa tulad mo? Aminin mo, tayo ang para sa isa't isa. Pinangako ko na ang sarili ko kay Carlos.
Ilira, sinabi ko sa iyo noon na hindi siya ang para sa iyo. Maniwanag na tama ako. Na yung tinapos mo na ang engagement, sa wakas, dumating na ang chance ako. Kagalang-galang na anak ni Poseidon, nag-iisang tagapagmana ng karagatan, Panginoon Leontos Kalos, ang dating banal na tagapagsalita ng banal na konseho ni Zeus, ay nandito para bumisita. Nais niyang pirmahan ang kontrata sa ngalan ng konseho. Kalos, nakaka-interest. Panginoon Leontos, si Kalos ang dating karibal niyo sa pag-ibig. Paalisin na lang ba natin siya? Hindi, iwan siya rito. Mas mabuti, ipapirma ko sa kanyang kontrata. Ano? Pinalayas na si Kalos at natapos na ang banal na kasal niya. Sa technical, walang kinalaman ang kontrata sa kanya, pero pumunta pa rin siya at halatang gusto niyang makuha ito. Anong pakay mo sa tingin mo? Alam niya kung gaano kahalaga ang kontrata sa konseho. Gusto niyang gamitin ito para pilitin si tagapagsalita Ilara na ibalik ang engagement nila. Magandang plano. Pero Panginoon, di ba't mahal mo si tagapagsalita Ilira? Di ka ba takot na baka tanggapin niya ulit? Pinakayaw ni Ilira ay ang ma-threaten. Kung gagamitin ni Kalos ang kontrata para pilitin siya, wala nang pag-asa na magkabalikan sila. Kahit ano gagawin mo para kay Ilira, no? Wala akong magagawa. Nasa dugo ko na siya. Sige na, ibigay ang kontrata kay Kalos. Gusto kong lumabas siya rito na puno ng maling pagmamalaki. At sobrang yabang. Bakit? Kahit ang pinakamatigas na puso ay magpapakumbaba sa paulit-ulit na pangunggulit. Natatakot akong tuloy-tuloy ang pangunggulit ni Kalos kay Ilia hanggang sa magpabaya siya. Kailangan kong maging sobrang yabang at mapang-abuso siya. Palakihin ang kanyang kayabangan hanggang sa tuluyang masira ang anumang natitirang pagpapatawad na meron siya para sa kanya. Panginoon Kalos, ikaw ang pinakakilalang tagapagsalita ng mga Diyos ng Olimpias. Wala nang iba kundi ikaw lang ang may autoridad na pirmahan ito para sa konseho. Oh, talaga? Sigurado po. Kahit anong sabihin ng mga tsismis, naniniwala kami na ang kinabukasan ng konseho ay nakasalalay sa inyo. Ilira, hintayin mo lang na ibagsak ko ang kontrata na ito sa harap mo. Tingnan natin kung paano ka magmamakaawa sa akin. Ang kontrata ang lahat. Wag mong sirain to. Masusunod, tagapagsalita, Ilira. Carlos, ba't ka nandito ulit? Wala akong oras sa'yo. Tumabi ka. Ilira, yung malaking problema na inaalala mo, inayos na ng anak ko. Anong ginawa mo? Di mo yan inasahan, Ilira? Imposible to. Umabot ng 6 na buwan si tagapagsalita Ilira makipag-usap kay Panginoon Poseidon para makuha ang sart na to. Paano si Kalos na itinakwil ng konseho nakakuha ng ganitong mahalagang banal na kontrata? Kailangan pa bang itanunong yan? Nakikita ang talino ko. Alam mo ba kung paano ako tinawag ng anak ni Poseidon? Ang pinakakilalang banal na tagapagsalita ng mga Diyos ng Olympus, ang pag-asa at kinabukasan ng banal na konseho ni Zeus. Sama. Mga bulag na tanga lang na, tulad nyo ang mga ngahas, ipatalsik si Kalos sa konseho. Ang banal na kontrata ay sapat na patunay. Hindi pagkabigo ang pagkatapon ko, kundi pinakamalaking pagkawala ng banal na konseho ni Zeus. Tapos? Alang-alang sa dating banal na kasal natin. Kalimutan na natin ang nakaraan at ibibigay ko to. Pero? May kapalito sa 2 kondisyon. Tagapagsalita Ilira, huwag pakinggan ang kalokohan niya. Isang dayo siya. Imposibleng pinirmahan niya ang banal na kontrata. Siguradong peke ang kontrata.
Pek, mangmang na tanga. Tanungin mo ang mahal mong Panginoon Alerap. Tunayang kontrata, ngunit hindi ito bisa ng walang huling pirma ng Panginoon Leontos. Naku, please. Binigay na niya ang kontrata sa anak ko. Oras na lang bago siya pumirma. Sabihin mo, ano ang mga kondisyon mo? Una, ibalik sa akin ang pwesto ko bilang banal na tagapagsalita. Pangalawa, ibalik ang banal nating kasal. Pangako, sisiguruhin kong hindi nalalabas ang tulad ni Niksira. Elira, napakabuti ng anak ko. Dapat sumuko ka na at pumayag na. Kalos, ilang taon na ang lumipas mula nang ikasal tayo. Pero wala kang alam sa akin. Anong ibig mong sabihin? Kung may isa man akong pinakaayaw, Carlos, ay ang ma-threaten. Panginoon Leontos, ginagawa ni Carlos ang sinabi niyo. Ginamit niya ang banal na kontrata para bantaan si tagapagsalita Ilira. Panginoon Leontos, ang kagalang-galang na anak ni Poseidon, si Carlos, ay ginagawa ang sinabi niyo. Ginamit niya ang banal na kontrata para bantaan si tagapagsalita Ilira. Narinig ko. Sige na. Oras na para sa grand entrance. Ako, si Elara, ay labis na galit sa mga banta. Elara, paanong banta ito? Nais ko lang bumalik sa tabi mo at maging sandalan mo. Tama. Tanggapin mo ang kondisyon ni Carlos na yon o hawat namin ang banal na kontrata. Gusto kong makita kung paano mo lulutasin ang gulo. Kontraktang kasama si Postidan ay isa lang hakbang sa laro ko. Kahit bumagsak ito, marami pa kong paraan para ayusin ang gulo niyo. Elara, tigilan mo na yan. Akala mo ba di ko alam kung gaano kalaki ang nawalang pananampalataya ng konseho? Kung wala ang banal na kontrata, patuloy na hihina ang kapangyarihan ni Zeus. Huwag nang lumaban. Ibalik mo lang ang ating banal na kasal at ibalik ang posisyon ko bilang banal na tagapagsalita. At magiging mapagbigay ako para iligtas ka mula sa bitag na to. Wala akong interes. Itago mo yan. Ang lakas ng loob mo! Ikaw na baliw! Pinunit mo ang banal na kontrata. Wala kang karapatang mamuno! Sino ka para husgahan ako? Wala kang pakialam dito. Binabati kita, Ilira. Dahil sa'yo, dahil patay na ang deal, tuluyan nang mawawala ang biyaya ni Zeus sa konseho. Sinong nagsabing patay na ang deal? Sino may sabing patay na ang deal? Leontos, bumalik na ang kaawa-awang talunan. Dating karibal, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para tulungan si tagapagsalita Ilara na makuha ang banal na kontrata, syempre. Tulungan si tagapagsalita Ilara na pirmahan ang banal na kontrata? Ako ang may hawak ng lahat dito. Anong may tutulong ng talunang tulad mo? Asa ka pa? Hindi ko masasabing ibinigay yan sa'yo. Lalo't wala ang pirma ko rito. Ganun pa rin siya. Manipulative pa rin. Pirma mo? Sino ka ba sa tingin mo? Bakit kailangan ng pirma mo? Teka, ikaw pala! Sabi mo paborito ako ng anak ni Poseidon! Ipinapakilala ko ang namumuno sa banal na kontrata na ito, ang anak ni Poseidon, Panginoon Leontos. Ikaw ang mismong anak ni Poseidon! Ako nga mismo. Bakit binigay mo pa rin ang kontrata sa akin? Dahil gusto kanyang itaas ng mataas para lalo kang bumagsak.
Matalas ka pa rin. Yan ang babaeng minahal ko. Hindi totoo to. Bakit? Bakit mo ginawa to? Dahil di ka karapat-dapat sa tulad ni Ilira. Elira, mali ang ginawa ko. Di ko sana kayo tinakot. Para sa higit 1 dekada nating banal na kasal, bigyan mo ko ng huling pagkakataon. Handa akong maging pinakamasunurin mong lingkod. Elira, kasalanan namin ang lahat. Pakiusap, patawarin mo si Carlos. Patawarin ka? Sinabi ko na sa'yo, walang mas kinaiinisan ko sa buhay, kundi ang takutin. Elira, anong gagawin mo? Helios, magbabayad ka sa mga ginawa mo. Anong alam mo? Anong balak mong gawin? Agawin ko ang lahat ng yaman mo bilang isang Diyos. Hindi! Di mo maagaw ang banal kong kapangyarihan! Sa ngalan ng tagapagsalita ng banal na konseho ni Zeus, hatol ko sa iyo. Ang lahat ng banal mong kapangyarihan ay kukunin. Ibababa ka bilang isang mortal at ipapalayas sa banal na kaharian habang buhay. Carlos! Mga bantay ng templo, dalhin ang mortal na ito at ang ina niya, itapon silang sabay palabas ng bundok Olympus. Tagapagsalita, Elira, maari ko po ba kayong imbitahan na pirmahan ang banal na kontrata kasama ko? Siyempre. Ilira, alam kong mali ako.